Illegal umanong pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa Renai Reef na bahagi ng kanilang Nansha Islands o Spratlys. Sinisisi ng CCG ang barko ng Pilipinas sa nangyari dahil nagbabala naman umano sila. Ang Renai... Lupit mga utol, no? Yung Renai Reef, yung Ayungin Shoal. Tawag ng China ay Renai Reef. No, sabi nila, ang sa statement na yung pahayag na nilabas ng China ay illegal na pumasok ang Philippine Coast Guard sa kanilang teritoryo. Illegal. Tayo sa Ayungin Shoal. Mga leche talaga no? Kaya nagkabanggaan. And deliberately, ang sinasabi ng China, Pilipinas ang bumangga sa barko nila. Yan po yung statement na pinalalabas ng China. So ipapakita ko po sa inyo yung statement ng Westcom Philippines, okay? Ni Sir Jake Tariela. Maya-maya lamang, okay? Kung ano talaga ang nangyari. Pero hanggang walang video, hindi natin talaga alam kung sino nga ba nagsimula ng pagbangga, sino ang unang bumangga. Pero kung ako ang tatanungin, hindi sa dahil, syempre Pinoy ako, automatic kakampi ako sa Pinoy. Pero alam ko na hindi gagawin ng Pilipinas na banggain kusa ang barko ng China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matapos ipatupad ng China ang kanilang no trespassing rule nito lamang June 15 sa kabuuan ng South China Sea, ay may pangyayari na agad o insidente na nangyari sa Ayungin Shoal. Ito po ay may banggaan sa pagitan ng barko ng China at barko ng Pilipinas. Mga utol, at ang matindi nito, okay, painggan na muna natin. Ito mula sa Taiwan Plus News, pero para lang ipakita sa inyo na ito ay napakarami ng balitang nangyari. No? Chinese and Philippine ships collide in South China Sea while US hold drills. Okay? So painggan na natin saglit to para lamang may iba tayong reference. Tensions are high in the South China Sea after a Philippine supply ship and a private Chinese boat collided. China's Coast Guard... Ayan mga utol supply ship ng Pilipinas sa Ayungin at isang private ship na mula sa China. Nagkabanggaan. Hindi nagkabanggaan Actually, nagtuturuan kung sino yung bumangga sa kanino. Says the Philippine ship deliberately caused the collision. Manila says the accusation is, quote, deceptive and misleading. It's the latest... Ayan mga utol So itinuturo ng China na tayo, Pilipinas, ang siyang kusang bumangga o talagang sinadyang banggain yung private ship. Pero ang tanong, ginagawa ba yan ng Pilipinas sa China? Okay, dumako na tayo dito sa PTV4 mga utol, same. Pero mas detalyado ito sa Net25 nagbanggaan ang barko ng Pilipinas at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pero kung sino yung totoong bumangga o sadyang bumangga hindi pa natin alam. Pero syempre, knowing China, sino pa ba? Di ba? Balik po tayo sa mga balita. Bagamat iginit ng China na binangga umano sila ng barko ng Pilipinas, ito pong barko ng Chinese Coast Guard yan po sa Ayungin Shoal, tinuturing naman ng Armed Forces of the Philippines na mapanlin lang at misleading ang naging pahayag ng China. Ayan mga utol. So pinalalabas ng China na tayo, yung Pilipinas o yung Philippine Coast Guard, ang kusang bumangga o sinadyang banggain ang kanilang barko. So sa madalit sabi, nagpapalabas na naman sila ng mga false information at malamang may lalabas na video nito, pero wala pa pong lumalabas na video, pero talagang merong banggaan na nangyari sa Ayungin Shoal in between Philippine ship and China ship. Okay? So kung sino ang totoong bumangga o sadyang bumangga, hindi pa natin alam. Pero sa aking experience sa pagtuto ko dito sa mga kalokohan ng China, palagay nyo ba sasadyain na Pilipinas na banggain ang barko ng China? O talagang ginawa yan ng China tapos pinalalabas nila na sila ang binangga? Ano sa palagay nyo? Tuloy muna natin mamaya titingnan natin yung mismong statement ng Westcom Philippines. Okay? Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads.
Yes, Alex, nagkaroon umano ng banggaan malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan ang sangkot, barko ng China at ng barko ng Pilipinas. Pero sa ngayon, nananatili pa ring tikom ang bibig ng National Task Force for the West Philippine Sea patungkol sa isyong ito. Pero meron na talaga silang nilabas na statement, mga utol, mula sa kanilang Facebook account, okay? So si Sir J. Tariela ang nag-post nito. Mamaya papakita ko sa inyo. Tuloy muna natin to. Iniulat ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko nila at isang barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa claim ng CCG, iligal umanong pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa Renai Reef na bahagi ng kanilang Nansha Islands o Spratlys. Sinisisi ng CCG ang barko ng Pilipinas sa nangyari dahil nagbabala naman umano sila. Ang Renai Ang lupit, mga utol, no? Yung Renai Reef, yung Ayungin Shoal. Tawag ng China ay Renai Reef. No, sabi nila, ang sa statement na yung pahayag na nilabas ng China ay illegal na pumasok ang Philippine Coast Guard sa kanilang teritoryo. Illegal tayo sa Ayungin Shoal. Mga leche talaga no? Kaya nagkabanggaan. And deliberately, ang sinasabi ng China, Pilipinas ang bumangga sa barko nila. Yan po yung statement na pinalalabas ng China. So ipapakita ko po sa inyo yung statement ng Westcom Philippines, okay? Ni Sir J. Tariela. Maya-maya lamang, okay? Kung ano talaga ang nangyari. Pero hanggang walang video, hindi natin talaga alam kung sino nga ba nagsimula ng pagbangga, sino ang unang bumangga. Pero kung ako ang tatanungin, hindi sa dahil, siyempre Pinoy ako, automatic kakampi ako sa Pinoy. Pero alam ko na hindi gagawin ng Pilipinas na banggain kusa ang barko ng China. So sa experience pa lang natin, wala namang pangyayaring ganon. Sila ang gumagawa nun. And take note uulitin ko lamang. Illegal daw tayong pumasok sa Ayungin Shoal. Ang layo ng Ayungin Shoal sa kanila ay ubod ng layo. Nasa 1,000 kilometro yata. Ang Ayungin Shoal sa atin ay wala pang 200 nautical miles, 100 plus lang. Kung hindi ako nagkakamali mula sa ating pampang. So kanino ang Ayungin Shoal? Mga loko talaga to no? At saka nandyan po yung BRP Sierra Madre. Okay? Tuloy muna natin. Ay Reef o Ayungin Shoal ay nasa 105 nautical miles ng Palawan. Teka lang, ayan Ang Renai Reef or Ayungin Shoal. Sila. Ang Renai Reef o Ayungin Shoal ay nasa 105 nautical miles ng Palawan at nasa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Philippine Coast Guard sa claim na ito ng China. Giit ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, wala sila sa posisyon para magbigay ng detalye sa issue dahil hindi naman ito Coast Guard operation. Okay, sa panig naman ng Armed Forces. Teka lang bago natin pagpatuloy, so eto na yung statement, no? Naglabas na ng statement. Hindi nyo mababasa, ito yung official statement ng National Security Council. Okay mga utol, post ito mula kay Sir J. Tariela, ang spokesperson, si Commodore Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. So ito yung statement, no? Nilagay niya rin kung ano nakalagay dito para makita natin kasi medyo maliit, mga utol, hindi natin, pwede yata nating enhance, pero mismo nakalagay na sa post niya. So basahin ko na lang konti. June 17, National Task Force for the West Philippine Sea. Okay? Ito Today, the Armed Forces of the Philippines, AFP, and the Philippine Coast Guard conducted a routine rotation and resupply mission. Okay? RORE mission to BRP Sierra Madre, yung nakastation sa Ayungin Shoal at Ayungin Shoal. However, the mission was disrupted by the illegal and aggressive actions of Chinese maritime forces. Okay? So, dinisrupt na naman yung resupply mission na yon dahil nga, di ba sabi nga ng China, illegal daw tayo yung pumasok. Malintek, di ba? Anyway, the People's Liberation Army, Navy, PLA, China Coast Guard, and Chinese maritime militia vessels engage in dangerous maneuvers including ramming and towing, pagbangga at nagtotow pa. Grabe naman to. Despite the illegal, aggressive and reckless actions by the Chinese maritime forces, our personnel showed restraint and professionalism, refrained from escalating the tension,
and carried on with their mission. Ibig sabihin, yung ginagawa na yun ng China sa kanila, ng China Coast Guard at ng mga barko pa ng China sa pagbangga sa kanila ay hindi pinansin ng ating mga Philippine Coast Guard. At ang kanilang ginawa ay nagpatuloy lamang sa kanilang mission. So hindi sila nag-engage. Yun po yung nangyari. Ito po yung statement ng ating Western Command. Yun mismong nandun. Okay? We strongly condemn the illegal, aggressive, and reckless actions of the PLAN, CCG, and CMM, Chinese Maritime Militia, China Coast Guard. Their action put at risk the lives of our personnel and damage our votes in blatant violation of international law, particularly the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. So ano mga utol? Yan po yung official statement ng National Task Force for the West Philippine Sea. Okay? Ayan. Para mas linaw-linaw sa atin. So anong masasabi nyo dyan? Kabaliktaran sa sinasabi ng China na tayo ay pumasok doon tapos binangga yung barko nila. Kayo na maghusga mga utol. Okay? Ayan. Dito naman tayo sa News 5, no? Ayan na rin, no? China iginiit na binangga ng Philippine vessel ang kanilang barko. Okay? Para mas iba-iba. Magkaiba ang kwento ng China at Pilipinas sa panibagong insidente ng banggaan ng mga barko malapit sa Ayungin Shoal. Sabi ng China, Pilipinas ang nambuyo. Pero ayan mga utol, no? Yan ang sinasabi ng China, ha? So kung lalabas tong video na to, malalaman natin. Pero wala pa pong nilalabas ang Philippine Coast Guard na video nun. At malamang meron sila. Malamang meron din ng China, pero bakit hindi nila ilabas? Kung totoo yung sinasabi nila na Pilipinas ang bumangga. Pero kayo ang tatanungin, sino ang nag-provoke nito? Sinong nagsimula? Palagay nyo. Pero buwelta naman ng Pilipinas, mapanlin lang ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ano mga utol? Anong masasabi nyo dyan? Alam naman natin kung paano manlin lang yung China, maglabas ng false information. Yun nga binangga-bangga tayo eh. Tapos pag nung gumanti tayo bigla nilang binidyo na tapos papalabasin. Ang galing ng diskarte nila, no? Doon sa yung sa mga speedboats, doon sa mga inflatable, no? Binangga-bangga tayo. Tapos nung hindi nila binidyo yun, okay nila sa video. Tapos nung tayo na yung gumante sa pagbangga-bangga, yun yung binidyo nila. Tapos pinalabas nila, ayan, binabangga kami. Mga leche, di ba? Gagaling din mga Pero sino pa bang Pinoy maniniwala sa kanila? Wala na sila matotolongges. Yung mga binabayaran nila, ayan, pumakampi pa rin sa kanila. Anyway, pati United Nations, mga utol, G7, including lahat halos ng bansa, hindi na nakikisimpatya sa kanila at wala na kumakampi sa kanila pagdating sa usapin ng West Philippine Sea dahil alam naman ng lahat ng buong mundo na sila ay nangaagaw ng teritoryo. Okay mga utol? Yun. So, babalik na tayo dito Forces of the Philippines, iginiit ni Colonel Sorsas Trinidad nagkapagsalita ng sandatahang lakas na hindi nila ididignify ang deceptive at misleading claim ng China Coast Guard. Hindi anya ididiscuss ng AFP ang operational details patungkol sa legal humanitarian rotation at resupply missions sa Ayungin Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ayan mga utol, nasa loob ng ating exclusive economic zone nangyari mga yan. Paano nila masasabi na tayo yung illegal? Ganun lamang yun. Simpleng-simple. So ano na mga utol, yan yung unang pangyayari. Kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito pero alam ko ang inyong opinion. Siyempre, tinututukan natin to kasi worth it to ipalabas. Kasi itong mga bagay na to, yung mga nagpapakalat ng mga false information, no? Lalong-lalo na para sa mga Pinoy, baka kasi malito pa tayo, no? Dahil meron nga mga Pinoy na kumakampi pa, sa China, di ba? Hanggang ngayon. Di ba? Meron pa rin. At hindi titigil yung mga yan. At ang inaatake nila, yung gobyerno. Yung gobyerno natin, that way, magwawatak-patak tayo. Okay, mga utol, pero hindi natin nakikita yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, sa ating mga teritoryo. Kaya ako, pinapakita palagi sa inyo. Anyway, mga utol, kailangan ko ang inyong opinion. Paki-comment na lang po. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.